With my lagi. Oh God. I see joy of my salvation. Whenever I see no matter
hanging out to me. And one more time. You're my life, you're Love with me. you're my life, You have been so so good. Every breath that I am made. I want to see the goodness of God. You're my life, you're everything. You're my life, you're everything. So good. Every breath that I am made. Oh, I will sing for the goodness of God. I will sing for the goodness of God. Bakit hindi tayo nakasama sa Panginoon? Bibigay ko sa ating Panginoon. Halimbawa, ito muna tayo ng kapag-ibig. Sa ating Panginoon ay mag-guide. Though I am divided, You returning. praising God's wide recovery. I have the worldly life that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing. I will worship you. I will bow myself down at your throne. I will give Everything. I will give everything to you alone. Though I am divided, got to be thankful. Praising God is fine, can be. I have the worldly life that I'm holding to. You're the one who means everything to me. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will give Anything. and I will give everything to you alone. I will Sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will give Anything. I will give everything to you alone. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will give everything. I will give everything to you alone. Then, ay dadako na po tayo sa bibigay na ito sa ating Panginoon. Then, sino man po ang
mayroong katotoo sa akong ito. Gaya ko nga dito sa harapan. Kaya niya Kung ano man pasahin. mas itong magpatotoo sa Panginoon. Gaman yung panahon ngayon, maulan, tuloy pa rin kami dito. Kapag kami sa gawain, sa mga ligtas. Sige. Aabot Hindi ako kami na. naabot na ulan. Kung umabot kami dito, Hindi, gatulak ko ulit. nagpapasalamat naman sa Panginoon sa walang sawa ng paggabay. Sa inyo at pagpapalo sa amin. Kabilang, masa po namin kaya pagpapala namin natatanggal sa mga susunod. Amen. Keep up po ang meron at pagpapalo sa atin ito. Amen. Sino sa Pagpapalo? Amen. Lord, sa pagbibigay mo sa amin. Salamat sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin. Amen. Panginoon kami ng kapanabagan. Salamat sa eternidad mo. Pinagkaloob mo sa amin. Salamat mo. Salamat sa amin. Amen. Hindi kami ng awitin na walang katapusan. Amen. Narito kami ngayon, naawitan ka, Panginoon. Tinig ng aming pagsamba, yaalay sa'yo, lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon. Upang aming may hayag, balhatian mo, kanino man. Hanggang makita ng mundo, kami inibig mo, kaya awitan ka, kailan ka man. Dapat kang purihin at aming sambahin sa awa at pag-ibig mo. Lagi kami nananambing, lagi ito hanggang doon sa buhay naming darating. Walang katapusan, aawitan ka.
man sapat ang hinihinga, kulang ang aming titig para sa'yo. Patuloy na aawit ka, sa'yo'y maglilingkod, magpakailan ka man, Panginoon. Dapat kang purihin at aming sambahin sa awa at pag-ibig mo. Lagi kaming maglalambing mula dito hanggang doon sa buhay namin darating. Walang katapusan, aawitan ka. Walang katapusan, aawitan ka. Glory. Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. Sino po ang nakapagaw sa dito? Amen. Si Sinida. Pagkakasal na kami. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Salamat kami sa hapon na to dahil umulan ay natuloy pa rin ang aming gawain. Amen. Ako'y aawit ng isang Pagdaramdam ay
napigit ng pagsakit. Tanging ikaw ang landas upang kamtin ang langit. Puso ko ay ilog, ako iyong yakapin. Nang dumaan ang dalahin, ngunit kong damdamin. Ikaw ang tanglaw, o Diyos ko. Tuwing ay gabayan mo, sa bawat hakbang ng buhay ko, ako'y samahan mo. Tanging ikaw ang pag-asa sa mundong puno ng alala. Pagdaramdam ay iyong hilumin, ako'y iyong yakapin. Ikaw ang tanglaw, o Diyos ko. Sa tuwin ay gabayan mo, sa bawat hakbang ng buhay ko, ako'y samahan mo. Tanging ikaw ang pag-asa sa mundo ng alala. Pagdaramdam ay iyong hilumin, ako'y iyong yakapin. Pagdaramdam ay iyong hilumin, ako'y iyong yakapin. Amen. Yan. Ito po. Amen. Mula na ay pagkabalik na po ang lahat sa pastor. Isa na din. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Maraming salamat, Brother Paul. The Bluetooth device is ready to pair. Bigay ng patotoo. Isang inspirasyon nito, mga kapatid, sa bawat sa atin, isa rin kalakasan sa bawat sa atin ng mga patotoo na binibigay ng bawat isa. Tayo ay magpatuloy pa rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na minsan nga, naalala ko pa nga mga kapatid yung naroon pa yung church natin sa Ligaw, no? Mahirap talaga pag malayo din yung paisambahan natin. Kaya nga, hindi natin alam kung ano yung magiging kahinatnan. Ko pa rin ay naniniwala, all things are work together for good to them that love God. Basta ang importante mga kapatid ay patuloy tayo, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na ano man ang mangyari, basta yung mensahe ating natanggap ay patuloy nating ipinapamuhay, na patuloy nating pinaniniwalaan na ito yung magdadala sa atin sa pag-agaw. Na alam naman natin na talagang puntian ito. Hindi ito paramihan. Kasi ang pagiging born again, ika nga hindi ito yung pagiging yung parang membership, ano? Kaya nga ang pagiging born again ay by experience talaga. Hindi ibig sabihin na ako katulad ng napakinggan ko dyan sa ilan sa mga kapitbahay namin, ito mga kaibigan ko sa Lagat, na sila raw ay born again din. Akala nila ay ang pagiging born again ay yung pagsaling sa isang organisasyon,
Hindi ganoon mga kapatid ang sa atin ay hindi ganoon. Na alam natin ang pagiging born again ay hindi pagiging pagsalit sa isang organisasyon, sekta. Ang ginagampanan natin ay hindi ito biro-biro. Talagang patuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon by book or by group na hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Nandiyan palagi yung mga trials, mga pagsubok sa buhay natin, pero never na sumusuko ang tunay na nobya ni Kristo. We are more than conqueror. So sa mga oras din ito ay nais ko rin magpasalamat sa ating Panginoon sa paunti-unti yung tinatayo namin na house church para sa ating Panginoon. Mas inuna mo namin ang aming pamilya instead na yung bahay namin. Ay sabi ko nga sa aking asawa at sa aking mga anak, sa aking anak na unahin muna natin yung church kasi itong tinitira namin pansamantala lang ito. Hindi naman sa amin itong lupa. Mahirap talaga yung nakikitira talaga, no? Mahirap. Pero basta ang alam natin, ang tirahan natin nandoon sa ating Panginoon. Amen. Yun ang tirahan natin. Temporary lang yung pagtira natin dito. Amen. Kaya nag-aantay tayo ng literal na pag-agaw. Amen. Sasalubungin natin ating Panginoon sa lapaat. And I hope someday na mangyayari yung nakasulat na meron tayong inaantay, literal na pag-agaw sa salubungan ng ating Panginoon. Hindi katulad ng iba, tapos na lahat. So tayo ay we are still waiting for the coming of the Lord na hindi siya dito bababa sa lupa, sasalubungan natin siya sa lapaat. Amen. Kaya ang pagiging born again ay dapat malinaw talaga sa iyong salita. Meron tayong clear understanding na by experience, tayo mismo ang makaka-discover ng pagiging born again na hindi pala basta-basta. Unti-unti tayong hinubog ng ating Panginoon, katulad ng isang palayok, di ba? Yung pattern maker, ganoon din ang ating Panginoon, hinubog tayo, dahan-dahan, simultaneously, progressively, nagpo-progress tayo dahan-dahan by the grace of God. Kasi ang salita ng ating Panginoon, yung mensahe sa uling kapanahunan, ay hindi ito basta-basta naunawaan, di ba? By the process of time, by the grace of God, ay gumagamit talaga ating Panginoon ng tao bilang instrumento na maunawaan natin ang buong programa ng ating Panginoon. So I do believe with all my heart na God used a prophet. Amen. Amen? Kaya mayroon tayong tinatawag na ICL or yung seventh angel of the Lord. Kasi the word angel means messenger. Di ba? Hindi lang basta yung angel na mayroong pakpak na lumilipad. Kasi ang angel mayroong earthly angel, mayroong heavenly angel. Amen. Kaya yung iba pag narinig yung salitang angel, kala na si Angel Locsin. Kasi ang angel kasi mga kapatid, yung nung bata pa tayo, sa mga kwento ng ating lolo at lola, pag sinabing angel, yung angel, ay yung may pakpak, diba? So ako yung nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng lingkod na propeta ng ating Panginoon ay doon ko po nalaman yung mga terminology sa Biblia na ako po yung naniniwala 100% na kung wala ang lingkod na propeta ng ating Panginoon ay di natin manunawaan yung mga simbolo sa Biblia. So even though wala na yung lingkod na propeta ng ating Panginoon, yung Revelation 10:7, but still, the message of God ay nagpapatuloy pa rin. Amen. At ang nobya ni Kristo, the true bride of Christ in the last day, and the Revelation 10 verse 8-11, tayo na ngayon yung Word made flesh in the form of the bride in a many-membered body, right? Under Omega age, which is the bride age, eagle age, tayo na ngayon yung buhay na salita, the living epistles of God. Kaya nga, touch not the anointed one. Amen. Kaya napakahirap mga kapatid na yung isang lingkod ng Diyos na saktan o ano man ang gawin ng isang tao sa isang nobya ni Kristo. Diba? Kaya meron siyang
kalalagyan. So sa atin mga kapatid, we are still giving a chance those people na hindi naman pinag-uutos ng ating Panginoon na kamuyan natin sila. But rather, we give love, di ba? Pag-ibig, kung anong binigay na pag-ibig ng ating Panginoon, the same thing, ganoon din tayo, the very works of God during the earthly ministry of our Lord God Jesus Christ, 3.5 years. Kaya tayo ngayon yung sabi sa John 14:12, the works that I do, shall you do also, and greater works than this, di ba? Tayo ngayon ang gumaganap ng salitang yun. So, we are so blessed na unti-unti ng ating Panginoon tinitipon yung kanyang mga hinirang, pinili sa huling kapanahunan. And this is the last day. Alam po pa kapatid na ito na yung huling panahon na ano man nangyayari sa mundong ito, na alam ko lahat ng ito ay programa ng ating Panginoon. Ito siya ang may gawa ng lahat na ito. Kumbaga sa pelikula, tayo yung mga karakter, yung Diyos lang yung director, di ba? Sa isang teleserye, kumbaga sa mayroong bida, mayroong ding kontrabida, di ba? Hindi naman maganda yung pelikula kung panay bida. So, at the end of time, yung mga devil, diba? Mga evil one, yung lahat ng masasama, doon sila sa dagat-dagatang apoy. Kasama sa Satanas, mga lagad niya. Kaya makikita natin mga kapatid na yung totoong tunay na Kristiyano. Diba? Paano nga yan niya malalaman mo, Brother Alvin, yung tunay na Kristiyano? Diba sa Biblia? By their fruits, we shall know them. Diba? Ganun lang mga kapatid kasimple. Yung programa ng ating Panginoon. Sa Genesis din, mababasa natin yung siya ng tinatawag na universal law. Genesis chapter 1 verse 11 na natin magkakamali. Diba? Na nakasulat doon. So, doon pinapakadya ng ating Panginoon na kaya nga ang hinahanap ng ating Panginoon yung true seed of God. Diba? By seed. What is seed? Word is seed. Ang salita ay binhi. Na kung isang tao pala may binhi ng Diyos, na ako'y naniniwala, yun lang yung makikwiken. Kung isang tao pala walang binhi ng Diyos, wala talaga pala mga kapatid makikwiken sa Kanya. So, ang minsaheng ito na ating pinagsasalusaluhan sa huling kapanahunan, only those people having a true seed of God, predestinated there already by God, na once na dumating yung mensahe para sa iyo at yung binyang nariyan din sa iyo, yung when the Holy Spirit comes upon you, di ba? Magkakaroon na didiligan yung binyang nariyan sa iyo. Parang tinitipo din ng ating Panginoon sa parabola yung nahasik sa iba't ibang bahagi, sa lugar, sa mabato, matinik, masukal, at sa matabang lupa. So, we are hoping and very thankful to our Lord God Jesus Christ sa malinaw na pagkanawa sa pagpili niya. Siya talagang pumili sa atin, hindi tayong pumili sa Kanya. Kasi since then, before the foundation talaga, isipin mo ang pagtawag sa atin ng ating Panginoon na hindi sabay-sabay, di ba? May nauna, may nauli. So, ang kaligtasan talaga ng bawat isa sa atin ay by the grace of God. At hindi lang tayo huminto doon sa scripture na John 3:16 na naniniwala kay Lord Jesus Christ, di ba? Na ang iba hanggang doon lang sila na hindi nila alam ay mayroon pa palang ginagamit ang ating Panginoon na buhay na salita na siyang nagpapatuloy sa huling kapanahunan. Diba? So, alam naman natin mga kapatid sa katayuan natin na kung ang ating Panginoon ay hindi siya nakilala, diba? During His day, the same thing would happen our day, hindi rin tayo makikilala. Right. Kung ang ating Panginoon noon ay hindi tinanggap, ganun din sa atin. Hindi rin tayo tatanggapin. Right.
Amen. Kung ating Panginoon ay pinersecute, ganon din sa atin, ipe-persecute din tayo. Amen. So, we are so blessed mga kapatid na kahit ganon, mapalad pa rin tayo. Na sa ganong kalagayan, ay hindi tayo pinanghihinaan ng loob na sa ganong kalagayan na mga pagsubok, kahirapan ay okay lang yan. Basta ang pinaka-importante mga kapatid ay mayroon tayong na-invest sa ating buhay, yung eternal life. Amen. Diba? Sabi nga ni Peter, ni ginto at pilak, wala ako. Diba? Ganon din tayo, sinong mayaman dito. Mayaman lang tayo mga kapatid sa isang bagay. Walang iba yung salita ng Diyos. Amen. It's better to give than to receive. Yun ang binabahagi natin sa kanila. Amen. Yung yaman na siya palang magbibigay ng buhay na walang ganung eternal life. Diba? Kaya nga si Brother Branham, ako ay isang ahente. I am an agent. Diba? Tayo rin ay ahente rin. We are also an agent of God. Kaya lang anong kumpanya niya, Brother Alvin? The Kingdom of God. Amen. Hallelujah. So, sa mga oras na ito mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagdalo. Kahit malayo itong Barangay Lakag, ay narito kayo para sumuporta sa Ministry Dalagang Panginoon dito sa Lakag. Ako'y naniniwala, ay still praying to the Lord na mas marami pang kaluluwa na dalhin dito ating Panginoon. Alam ko napakahirap talaga na sa ganitong kalagayan yung mag-handle pala ng ministry. Kaya lang, wala na itong urungan. Right. Amen. Narito na to na alam natin na alangan na bitawan ko. Kawawa naman yung mga taong umaasa na kailangan yung tulong natin. Amen. Na alam ko na meron tayong tinatawag na post of duty, di ba? Amen. Sayang yung katawagan na pinagay sa ating Panginoon na ayaw ko naman sayangin. Kahit sa aking kalooban, sa ating loob, napakahirap talaga. Pero naisip ko, walang imposible sa ating Panginoon. Amen. So, go lang tayo ng go. Na Diyos lang ang nakakaalam kung talagang sino-sino yung para sa Kanya. Na patuloy lang tayo sa pag-share ng gospel. Patuloy lang tayo sa pangaral ng salita ng Diyos. Nung pumunta nga ako kapatid doon sa Tagas, doon sa Daraga, ay talagang mahirap din talaga pag nagsishare ka sa mga matatanda na. Diba? Pero di pa rin ako pinanghinaan ng loob. Sabi ko, Amen. nag-open naman sila mga kapatid. So, pinagtsatsagaan ko lang. Medyo yung daanan, medyo mahirap yung daan papunta sa kanila. Pag maulan, tinutubig. Kaya kung minsan nakabuta ako. Pag napunta ako doon, nakabuta. Punta kami Sister Mida, maulan eh. Yung tubig hanggang dito sa may lampas sa buko-buko baga, uncle. Kaya ko Sister Mida, ingat lang at madulas ka dyan. Yung motor ko na sa labas lang. So, patuloy lang kami sa pag-share na talagang sarado talaga. Katoliko, Romano. So, still, alam ko na ang Diyos ay patuloy na tatawag sa iba't ibang denomination. Siya lang yung nakakaalam. Basta yung tanging gampanin natin ay magbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Na siyang makapagbibigay ng buhay na walang gan, na siyang makapagliligtas din para sa kanila. Amen? Amen. At sa mga oras na ito din mga kapatid ay patuloy din akong umaasa sa doon sa ginagamit ng ating Panginoon na patuloy na nagpo-provide para sa pagtayo ng bahay sambahan para maging maayos yung bahay sambahan natin. Amen. Pagbibilig na as soon as possible matatapos yun. Kaya kumisan nga, kahit maulan tatrabaho kami. Kaya lang yung manpower, medyo konti lang kasi yung pang-labor mahirap. Sabi ko nga sa aking asawa, sa aking anak na, sabi ko, kahit yung pang-materials lang sa labor, kaya ko nang gampanan yun sa biyaya ng ating Panginoon. So, sa oras na ito mga kapatid, hindi po ako magiging speaker
nag-share lang ako ng ilang mga words of wisdom, salita nating Panginoon sa in the last days. At narito ang aking pinsan, si Adrian. At I hope and pray na meron na rin siyang background sa pagiging born again. Amen. Nakarinig na rin siya, yung anak niya at saka yung asawa niya. At I hope and pray na magamit din siya ng ating Panginoon. Amen. Na kung sakali naroon na siya sa tiwi, ay siya rin ang gamitin ng ating Panginoon. So, binibigay ko ang mga oras na ito. Ang magiging speaker natin ay si Brother Orfil. Amen. Brother Orfil ang ating magiging speaker. At ihanda natin ating mga sarili, mga kapatid. Let us open our heart, our ears, because faith cometh by hearing the word of God. Amen. So, God bless. Brother Orfil, it's your turn. Anyway, salamat. Patuloy lang dahil ito yung kagalakan. Praise the Lord. Ng ibang kagalakan. Amen. Hindi na nga. Ito yung pahinga natin. Hirap na pahinga. Skyline. Para naglibang-libang. Dahil kung hindi maglilibang-libang, Stress niyo. sakit ng ulo mga nagdaang araw, problema. Pero sa puso natin, isang bagay, siniyado na yung kagalakan na patuloy na parang nag-a-unrolling yung iwaga ng Panginoon. Yung paghihintay natin sa Kanya, hindi nakikita natin papalapit ng pinangakong inaasukan natin. Amen. Na paparating na. Hindi dahil sa mga sinyalis o tanda, dahil ramdam natin. Tama. Kung yun lang naman, parang magiging urong-sulong yung sign pag ganoon dahil nung nakaraang linggo lang, kala mo World War III na. Grabe. Di kung sign seeker ka, parang ang dating sa iyo ay parang yung mga Hudyo, they are always seeking after sign. Tama. O sign seeker sila. Alam mo yun na, na dahil walang ibang patutunguhan ng lahat ng programa na nauukol sa natural na kalagayan na ito. Hangganan, pero yung hangganan ng yun, pasalamat tayo dahil alam natin kung paano ito magwawakas. Paano na umpisa, paano din yung kawakasan. Kaya nga, ito yung isang bagay na napakadakila ng Panginoon sa buhay natin. Bakit? Maraming matatalino, mga arali sa Biblia, na nagsusumikap, pag-aralan, salusihin yung salita ng ating Panginoon. Pero ito pala ay dumarating sa pamamagitan ng kapahayagan. Tama. Sa pamamagitan ng pananampalataya, at yung pananampalataya kagaya lang naman kanina sa Revelation, when God revealed to you His great wisdom, maraming sinasabi rin natin, kasama natin, and that is the new word. So, baka mahalaga, isang bagay lang ang kailangan natin, yung new word. Tama. Wala na tayong pakialam dyan. As long as alam mo na ikaw ay na new birth na nag-born again, na ikaw ay established na sa kingdom. Wala nang makakapag-natin can take it away from you. Tama. So, ano man yung dumating, even lahat ng mga bansa magkampi-kampiyan na yan, yung G7, lahat, walang problema. Taliwas sa inaasahan ng karamihan, every time na may mga ganoong balita,
yung newsfeed ng mga social media, napupuno na minsan, pag in-scroll mo kaliwat kanan, di ba yan yung mga mainit at sariwang mga balita na wala kang ibang makikita kapag nasa kainitan. Yung iba, pagkatakot, pangamba yung namumuo sa kanilang isipan. Pero sa atin, the more na gano'n, getting worse to worse, mas lalo tayong nararamdaman natin kabaligtaran, kagalakan. Amen. Because our redemption is true. Yan ako lang okay na naman. Even though hindi tayo scientific yung naalam natin ang kailan kung ano magaganap, hindi yung isaktong oras, isaktong araw, pero yung pinakang lasa sa'yo mga kapatid, dito rin sa tayo. Kagaya ng sinabi ng ating kapatid kanina, it is very hard talaga na sikapin, pilitin na magligtas. Pero one thing, ako nga, ang heart desire ko sa umpisa ganoon, gusto kong i-share talaga letra for letra yung gospel. Until the time na yung gospel nagkaroon ng yung mechanics and dynamics, nagkaroon ng united. It is not anymore doctrine. No. Pag doctrine na totoo yun. No. Talagang yung mga nauna, mga matatanda, isipin mo sa time ni Jesus, ganoon din yung basihan, yung standard ng tao. Paano ka papaniwala na hindi ka pa manhigat ng 50, sasabihin mo, before Abraham was I and that I am. Diba, ganoon yung mga sinasabi sa ating Panginoon. Nung siya ay nagpapakilala kung sino talaga siya, hindi siya nakikilala. Right. Sukat na naando na yung perfectong interpretasyon ng mga bagay, mga propesiya tungkol sa paparating ng Mesaya ay hindi pa rin nakita, nakilala at tinanggap. Pero yun yung pinakang ini-expect nila na magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Yun yung magiging kabuuhan na kagalakan nila. Dapat magre-reduce sila sa pagdating ng ating Panginoon, pero lahat ng bagay ay taliwas. Yung expectation ng tao at yung kaparaan ng Diyos ay hindi nagpwede. Kaya ganun din ngayon mga kapatid, makikita mo kahit yung mga nasa end time message, makikita mo pag may mga ganong sign, mga ganong kaganapan, makikita mo yung mga quote, lalatag yan, na ito na yung parang fulfillment anya ng sinabi ni ganito, scriptural ni ganito. So, hindi mga kapatid. Hayaan natin na magkaroon ng kung sabihin ng ating Panginoon, magkakaroon ng manifestation ng lahat ng bagay sa batang panahon. Huwag natin pilitin maging premature yung mga bagay na sasabihin natin na kaya nga yung iba mukhang bibig, rapture, di ba? Rapture, anya. Malapit na anya yung rapture. Ilang years na kayo, Brother Alvin, sa message? 10 years ago. 10 years ago, ganoon yung testimony na napakinggan nyo na malapit na ang rapture. Kaya, sabi nga ni Sister Melda, yung lalaki, nakapag-asawa tuloy dahil gusto niyang i-enjoy yung magkaroon man lang ng asawa bago dumating yung rapture. Yun pala yung ganoon, hindi nagbibigay ka ngayon ng false hope. Ganoon naman, way back before 1977, 73 to 77, yung sinabi ni Brother Branham na 7 major vision, no? Nakalagay doon,
sinabi niya, I predict not prophesy na that will take place between 1933 to 1977. At one of this, isang propesya, ang interpretation nila is yung coming of the Lord. So, yun nga, di maraming na-excite mga message believer. Kagaya din niya nung si Moses pinadala para palayain yung Israel sa kamay ng mga Egyptian sa Egypto, no? Nung makalaya sila, milyon-milyon yung tao na sumusunod kay Moses, siyempre tuwan-tuwa. Ganon din yung pagdating ng message, nung parang feeling nila nakalabas sila ngayon sa denominational graveyard. Feeling nila sila ay nakapasok na kaagad sa fullness dahil kakaiba ng yung sa isang banda, tama naman, nakapag-step out naman sila doon. Pero hindi basta-basta. Sabi nga, yung two parts of redemption, kailangan mag-come out ka. Hindi sapat na makapag-come out ka. Kailangan mong mag-come in. At kung may come in na magaganap, ang kasunod mo may come up. Di ba? God is always perfected. So, ganun kalagayan, rejoice. Di una introduction, introducing ng propeta, na may propeta pala. Doon pa lang kabuuan ng nasa end time, walang debate, walang doktrina wala pang mga grupo-grupo, ano? Tama. Nung time lang yun, mga minor pa lang yung pinag-uusapan. More on kailangan Amos 3:7, Malakay po. Hanggang Malakay po nga lang yung naiintindihan nila. Pero yung Revelation 10:7, di ba, na yung mismo part ng yun, sinabi na this messenger, yung seventh angel is going to do two things. Akala nila Malakay for messenger lang si Brother Branham. Siya pala din yung Revelation 10:7, and at the same time, hindi po parehas yung dalawa. So that time, yung kwento, kagaya ng nasabi ko, akala nila darating na ang ating Panginoon sa pagitan ng 1933 to 1977. Kasi nakalimutan sinabi ng propeta. Alangan naman, binindicate ng Panginoon, authenticated lahat ng puro ng ating mahal na propeta, biblically. So, hindi po pwedeng God's prophet makes no mistake. May mga part na sinasabi natin na i-consider natin mali in the past, pero during that time, hindi yung mistake. Tama yun. Tama sa panahon nila. Nagpo-progress, kaya nga hindi ho nagkakaroon ng dual statement. Progression yung tawag. So, dumating yung time, nagbilang yung one. Yung iba may mga ari-arian. Lalo yung mga yung mga Bisaya. Grabe, kuspo sila. Magra-rapture na. Kaya, wala nang kabuluhan kung una, pag-aaralin pa natin yung mga anak natin, o hindi na pinag-aaral yung mga anak. O, dahil magra-rapture na, di magpapagalga lang, di pinanatiling illiterate na ng mga anak. Di yung mga ganong kalagayan, dumating ng nag-77 hanggang 80s, lumaki, nagpamilya, sinisi sila. Paniniwalaan niya, naging Branhamites niya yung mga magulang namin. Kami niya kung tutusin sa natural na kalagayan, kaya naman mapag-aral ng mga magulang namin, mga anak nila, pero hindi kami pinag-aral. Nasaya. Walang gano'n. Pagsisisi. At itisuran. Yun yung nangyari dahil hindi sila ordained talaga. Yung iba naman, may mga properties, bahay, ari-arian, mga baka, gano'n, mga hayop. Ibinenta lahat. Dahil magra-rapture na nga. Di parang sobrang excited. Kung nagkataon yung kabentahan pa yung na inipon, hindi na nalustay na. Di darating yung time, lalagpas yung timetable na ini-expected nila, ay naghihirap yung mga tao.
ganun yung kaganapan na isinisi ngayon. Ito pala niya si Branham ay false prophet. No? Yung bis na kagalakan, false prophet na ngayon yung Nangyari. akusasyon nila kay Brother Branham. Pero yung totoo, kung word-oriented ka, tinalaga ka ng ating Panginoon. Sa pagitan ng 1933 to 1977, mayroon great happening. Yun yung talagang realidad. Na hindi na sayang. Isipin mo, sabi nga, minsan nagkaroon ng pag-iisa yung tao at saka Diyos. It was once confined, no? Ng yung heaven and earth, God in peace and embrace together. Amen. Sa panahon yun ni Jesus, tama naman talaga yung sinabi ng propeta. And sa panahon ng Gentile dispensation, sabi nga, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Hindi yung redeeming ng Son of Man, talagang dinidiin pala doon ng prophet. At kailan naganap yung pagdating noon? Dumating yun ng 1963. The full word is to be born into manifestation again, vindicated in full strength. So tama talaga yung sinasabing pagdating may dumating. Yun nga lang, pag mali yung expectation mo, mali yung interpretation mo, parang ang mangyayari, magiging kaparaanan ng diabo yan para ikaw, instead na makita mo yung kasalukuyang truth, yung present truth na tinatawag, ikaw ay mabibiktima o matatrap ng delusion ni Satan. Kaya kapag doon ka nakapokus, Israel ng Israel. Israel, ginigera na niya. Bakbakan na nung Iran. Sabi nga nung iba kapag nakialam yung US, dahil kampi talaga naman yung US sa Israel, yun na. Nakialam na rin. Nakialam na rin. Pero after ilang days, hindi ako nagkakamali, ilang days lang yun, week din ata, nagkaroon ng ceasefire. Di naudlot na naman ngayon yung ban. Pero ganun pa man, hindi tayo apektado dyan. Dahil ang totoong kailangan makita ay hindi yan. So sa hapong ito ay una, salamat sa Panginoon na ito yung supposed to be first year, hindi naman talaga tubi kundi talagang kaganapan ngayon, no? Ito yung unang taon ng pagkakaroon patuloy ng pagkakaroon ng gawain dito sa takang ito. Unang taon na madaling sabi anniversary. Hindi man natin ito naidao sa paraan na may mga kwan tayo dahil siyempre maraming bagay ang sinasaalang-alang din. Pero alam natin na malaking bagay na 1 year na tayo dito. Dahil pag may 1 year, may bilang na, may number 2 yan. Pasunod-sunod na yan. Para sabi nga, yung bagay na eternal, continuously nag-a-unrolling itself. Maraming bagay ang gustong i-unroll, i-open pa ng Panginoon sa mga tao dito. Dahil kung walang plano ang Panginoon dito, I believe na hindi dadalhin yung gawa ng ganitong kalagayan na napakasimple pero ganun talaga yung programa ng Panginoon. He is always hiding himself in simplicity. Amen. No, kasi doon sila binulag ng Panginoon. Yung first coming, diba, doon sila nabulag. Siguro akala nila yung first coming very, anong tawag doon?
magiging favorable maigi sa kwan. Malaking selebrasyon. Celebration. Baka iniisip nga nung mga nakakabasa ng hula ni Isaya, darating nga niya yung Misaya. Siyempre, Misaya yan eh. Libo-libo nga may lumakan tabay para baka Grabe yung masingitan, expectation. baka madumihan o magasgasan. Grabe, so... Tsaka magmamanik-manawag yung mga anghel dahil may espesyal darating. Espesyal hindi tao yung darating eh. Nagkatawan tao pero Diyos na nasa laman. Tama tao. Pero hindi ganon. Kaya nung dumating ngayon yung pinangakong Misaya, hindi ka panipaniwala sa mata ng mga karnal na tao. So sa Romans chapter 11, verse 25, sabi dito, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conscience, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Sa Tagalog, sapagkat hindi kong ibig, mga kapatid, na di nyo maalaman ang iwagang ito. Baka kayo'y mga marunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Gentiles. So, wala naman talagang bilang. Kaya nga, yung pagdating ng Panginoon sa panahon ng Gentile dispensation, hindi natin gagayahin yung paniniwala ng iba. Tutuntukan sa pamamagitan ng mga tanda na okay yan, wala tayong kontra, tapos mga bilang, may lumabas din ng mga yung pagbagsak ng eroplano sa India, Indian one, may nag-predict, may one din to na interpretation nila tumama at maraming bago pa. So, it doesn't matter. Kung wala naman problema yun kung kasi sa time din ni Pablo, may Agabus, no? Agabus na nag-prophesy tungkol sa tagpuyo, nangyari naman. So, kung may mga gifted pa rin ng mga prophets, may mga prophet na nangyayari yung mga nasikita nila, kasi ganun din yung pride eh. May mga pagkakataon na sa panahon natin, discern natin yung actual na kaganapan, basa natin yung mga tao, nalalaman natin yung mga bagay na mangyayari dahil yun yung wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin. Minsan pinapadaan sa mga panaginip, pangungusap ng Panginoon. Hindi nga lang tayo yung parang ganoon ka yung sinasabi natin. Kasi masyado na nag-major eh, pag nanaginip, hindi ganoon. Pero may mga bagay na dumadating, mga pangungusap ng Panginoon. Wala, mga ganoon, mensahe. Pero kapag walang interpretation, God will help you. Pandaray, pag may interpretation, may mensaheng gusto ko parating ng ating Panginoon. Gaya nga nung napanood ko sa yung na minsan nag-i-scroll ako sa social media, sa Facebook. Sabi ng lalaki, isang ministro, ikaw anya ay naiwan sa rapture. Ito ang mga bagay na kailangan mong gawin. May mga tip pag naiwan sa rapture. May tip pala. Yung mga gusto na maiwan sa rapture, siyempre, ito na yung mga guidelines. May plan B. Una, step 1, huwag kaanyang yung pananampalataya mo, huwag mong ikukompromiso pa. Ano man ang yung dumating, kahirapan, pangungusig, tama naman yun dahil yun talaga yung mangyayari. No?
Pangalawaan niya, huwag kang magpapatatak ng 666 sa noo, sa kamay. Yun. Yung pangalawa, isipin mo yan, yung inaabot ng kanilang paniniwala. Yung faith nila gano'n na literal na tatatakan siguro. Karnal. Parang anong tawag doon, may ituban siguro Tatlong size. siguro Taga parang Pagagay pang yun. dry seal siguro ng barangay. Itindi yung 666, itatatak sa noo, tatak ka na ng 666. Oo, hindi ganoon. Yung marka ng hayop. Yung hayop kasi yung interpretation is yung kapangyarihan, power, authority. So yung marka noon, di kagaya nga kapag reveal sa yung message, hindi yung literal. Kung hindi kung paano ang seal of God makakamit mo sa pamamagitan ng pag-partake ng salita ng ating Panginoon. Ganun din mga kapatid, yung seal or mark of the beast. So, one lang yan, law of contrast. Pag in-accept mo yung isa, di-reject mo yung isa. Right. Kaya kapag tinanggap mo ang ating Panginoon sa buhay mo, talagang ikaw ay given na talaga, subject ka niya bilang bride, automatic, denied ngayon sa iyo si ang diabo. Right. So vice versa. Kapag tinanggap mo ngayon ang pandaraya, kung ikaw ay nagaya ni Satan, walang lugar naman sa iyo ang tatak ng Diyos. Kaya para doon sa mga tatakan na natataka na what is yung seal of God, yung Holy Ghost. Sa ngayon, realidad, a natural standpoint, nananatili na yung Israel ay bulag pa rin. Hindi sila yung ating tinitignan para sa atin pag-take, go away dito. Yung pag-take off natin dito. Kasi sabi dito ni Paul, basahin natin yung mga quote. Paul is speaking over them that we Gentiles take it the way we walk and what we done. Because if God spared not the first branch and we being just grafted and see, and Israel which was blinded for a season, he said just for a season Israel was blinded, but the veil will be lifted from their eye. And that is when the last Gentile is born into the kingdom of God. Right. Yun yung pinakang hinihintay. Hindi yung sign sa Israel. Clearly, sabi ni Pablo pa yun. Amen. Kinuha ni Brother Pablo. Pero kahit ganun pa man, ikaw yung pinakang last piece na hinihintay, hindi ka po pwede pinutol. Kaya yung mga nasa loob dito na iba yung espiritu nasa loob ng end time, lalo na yung mga mature na sa edad, ayaw na nila makinig sa kagaya natin, di ba? Mapakinggan pa lang may mga ganong espiritu eh. Yung pride of life yung umiiral. Right. Hindi nila matanggap na may mga scriptural naman eh. May nauna na nahuli. Right. At may nahuli naman, Hello. may napapaliktad na una. Right. Hindi. Pero pag pinag-iral yung pride of life, kaya nga, may mga tao na nakompromiso na. Minsan nakikita nila eh, parang nakikita na rin nila eh. Tama yung sinasabi ni ganito, because of their pride. Hindi sila doon mabuksan talaga. Bakit? Una, yung tingin nila sa iyo napakababa. Hindi ka panipaniwala. Sa estado mo sa buhay, lalo pag mahirap, siguro kapag may nag-share na nakakotse, ano, ayun talagang very reverent yung kagalang-galang yung dating. Kahit mali yung mensahe, talagang makita mo, very welcome yan. Very welcome yan. Ipopost pa yan dyan sa social media na thanks ano sa pagbisita ni ganito na naging nagdala sa amin ng blessings, pero yung totoo, yung preach, yung preaching pa dapat 50 years ago. Ano yun? Kahit siguro
Diba, iguan niya, dapat anya mag-tides, mga ganun. Totoo naman, mag-bless yung mga host and pastor doon. Dahil yun naman yung gustong-gusto ng mga hindi talaga after sa message. No? Pero kung totoong yung one natin, yung message daw talaga, even yung pastor yan, hindi yan after. Bakit? God is always obligated to provide the needs of His servant. Amen. Oo, totoo Provider, yan. Tignan mo, dito, Provider. kung tinalaga ng Panginoon na magkaroon ng ministry, anyhow, di ba? Tama. Magpapatayo. Sabi nga, huwag kang magmamalaki na Right. pinagpala ka. Amen. Dahil kung pagmamalaki mo yung performance mo sa ministry, gamit yung kung anong meron ka, kahit bato po pwedeng mangaral, sabi, di ba? Tama. Huwag kang magmalaki. Oh. Papalitawin ng Diyos. Oo, kung talagang hindi ka naayon sa kalooban ng Panginoon, papalitan ka. Kaya sa atin naman, kahit mahirap, dahil kalooban ng Panginoon, wala ka rin magawa. Kasi obligado na susunod ka. Pero Amen. don't be worried. Bakit? Darating yung time din. Kung paano yung pagtatanim, may harvest din naman. Tama. Wala naman nagtatanim na Walang harvest. una, pag walang nagtatanim na hindi na napapagal. Hindi na nakakapagod. Saan ka nakakita nagtatanim? In this modern day, po dahil puro na makina. Di ba? Puro na makina. Pero kung talagang sa natural na kalagayan, mano-mano yung datingan, Sacrifice. talagang sakripisyo, totoo yan. Sacrifice. Pero makikita mo yung sakripisyo mo, naandun din yung kagalakan, lalo yung mapag-alaman mo na grabe yung aanihin. Pag harvest time na, kinukulang pa yung tao. Yung mga ani, doon na ngayon sa rewarding time babawi. Yun yung kagalakan mo. Kaya, sa isang banda, kung makikita natin, yung mismong unang dinalaw, yung first coming ng ating Panginoon, yung nireject siya. Everything has a purpose. Right. No? Right. Kaya si Paul nag-warn na sa atin, take heed, iingat, no? Then, manatili lang tayo. Makikita mo kung ano yung mensahe na tinanggap ni Brother Branham kay Paul, pinangaral ni Brother Branham. Hanggang ngayon hindi tayo lumilis mo sa araw ng Diyos. Bakit? Yun lang yung may continuity. Tama. No? Hanggang yung continuity na yun dahil marami pa rin na subject, redeemable subject na tatanggap talaga. Hindi man natin alam yung mga tao na matitigas sa ngayon, yun pala, di ba, yung itinapon mo, yung bread sa troubled water, babalik din. Babalik din at babalik din yan, hindi po pwedeng hindi. May itinanim kang isang magandang bagay na lalo sa mahal sa buhay mo. Ginampanan mo lang yung part na hindi mo po pwedeng, hindi i-testify, hindi magpatutungo sa ginawa sa iyo ng Panginoon. Pero hindi din paraan na government o ba man ang conversion. We all know that na hindi naman natin napipilit. Conversion is something na kailangan mayroon talagang i-convert. At yung i-convert na ngayon is yung mismong seed of representation. Na yung conversion na yun means to be changed. Yes. Yun yung totoong conversion na hindi ka makukonvert na lilinisin lang, Tama. papakinisin lang, hindi makukonvert yun. At yung totoong pagkukonvert na dati ka ay baboy na magiging kwan ka, anong tawag doon? Yung dab, hindi po pwede yun. Pag baboy ka lang. Right. Linisin at linisin ka, hindi ka magiging dab. Dahil sa umpisa, baboy ka. Amen. Yung nature na naandyan sa iyo, baboy talaga yan. Right. Walang i-control. Pero yung tao na may tinatawag na nature, seed of God, yun yung makukonvert talaga. Tama. Sa ngayon, hindi pa. Pero may stages, may process ang Panginoon. Na-struck yun ng life,
hindi man agad magiging puno. Tama. Hindi Yeah. tigtutuwa. Di susunod nun, makakapag-realize na rin yun. Kung makapag-realize yun sa bandang last na kuwan ng buhay niya, so be it. Pero, sabi nga, nakita ni Brother Branham yung mga tao beyond the curtain of time. Are they all Branhams? Bakit? Kilala siya, no? Tama. Sinabi pa nga niya, when I was on earth, I am 80. I was 80 years old. Tanda na eh. Pero nung naandun, bata, Amen. hindi kilala ni Brother Branham, pero kilala si Brother Branham. O di ibig sabihin, di man ulianin si Brother Branham, no? Hindi, sa karamihan ba naman hindi mo nalaman na pinangaralan mo, tumanggap. May realization, na-realize. Amen. Tama si Brother Alvin eh. Di ba? Tama. Even yung mga dating nakapakinig na akala mo, bandang dulo, tama yun. Nakapag-isip-isip. Nakapag-isip, sapat na. Sabi nga, Lord, just remember me. No? Amen. Tama. Yung Kapag naandun ka na, hindi pa naandun, tayo yung representation ng Lord Amen. Amen. na hinahanap nila. Tama. Tayo yung representation ng God Right. na nasa place ngayon. Amen. Kaya ganun din yung gagawin sa atin. Kung ano yung ginawa, tama yung sinabi kanina, na kung ano yung ginawa sa una, na andun sa Alpha, Tama. same thing din sa Omega. Right. Because hindi yan magkaiba. Tama. Yun yung Alpha and Omega. Parehas yan. Amen. Parehas yung pinanggalingan. Flesh of his flesh, bone of his bones, life of his life, spirit of his spirit. Yes. The all in all. Right. So lahat, the fullness of the Godhead bodily is nasa bride ngayon. Amen. Walang ibang, so yung deity, yung pagka-Diyos, kapag sineperate mo, hindi ka magiging ilaw. Hindi ka magiging yung pag-share ng eternal life ngayon. Magiging liwanag. Kaya nga, binasa lang. Sabi ko, minsan hindi na ako nagsishare. Binasa ka pa lang. No? Binasa ka pa lang, may mga tao na mag-reject sa iyo. Mali yung basa nila eh. Mali yung basa, yung nakita lang sa iyo, yung natural man. Natural na representation mo. Pero yung pagiging heavenly mo, o pagiging taong Diyos mo, God man at the same time. Dahil nag-dwell sa iyo yung eternal life. Therefore, eternal. Walang eternal, maliban sa Diyos. Tama. God alone ay eternal. Amen. Kaya ngayon, kung paano, same thing sa ating Panginoon, the way you treat the atonement, that will determine your eternal destination. Ito yung din yung bride niya. Kung paano mo tratuhin yung eternal life na ang bride ang may dala. Tama. Ganoon din, magtutuldok yun. Kaya may mga tao, pag in-invite mo, sabi nga, come and dine, the master ulit, come and dine. Iniimbitahan mo na, ang iniisip ba, puro mga bagay na kabigatan. Gusto mo nga i-share yung kagaanan. Right. Gusto mong i-share yung blessing. Amen. Di ba sa Bible, meron ganoon eh. Nag-send ng invitation, pinakala. Gustong pumunta sa piging, pumunta. Yung mga tao, kung ano-ano, alibis, ganoon. So, ganoon din sa atin. Pero kapag talagang kauri ka, kabalahibo ka, kaparehas ka, di ba? Kung ano yung identity mo, ganoon din yung tinataglay niya. Hindi po pwede na hindi magko-connect yan. Tama. Hindi po pwede na hindi aapaw yung kagalakan. Once na alam na mayroon kang yung kaya, kami ngayon, sabi ko, ang kwan kaming dalawa lang ni Sister White, pero nung kaninang umaga, naka-schedule sila yung dalawa kong anak sa mga sideline nila dahil sila mga self-supporting sa pag-aaral nila. Sila din nakapag-realize. Sino ba yung nauna dito sa dalawa yung isa, nag-cancel na pumasok. Hinaan niya ako papasok. Sabi ko, kung hindi ka papasok, priority na mamaya yung pupunta. Yung isa naman gumaya.
o hindi na rin ako pasok. O di, puro ako tayong pumunta doon. Praise the Lord. Kasi ganoon yung kagalakan natin. Sabi nga, kung saan may bagong katay, eh wala naman bagong katay sa pupuntahan o sa mga magiging activities ng kung halimbawa man, eh dito kami ngayon. Amen. Kahit gaano man kalayo, kung ano man mga pupwede tignan mo, preserve ng Panginoon. Bago kami pumunta dito, parang galit na yung panahon na talagang ulan na. Pero hindi pa bumagsak ng bangkay. Kung loobin ng Panginoon pag-uwi, mapasa, di bali na, pauwi na rin. Pero nung pagpunta dito, all is well. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. So ngayon, yung pinakang dulo nung na binasa natin, ulitin ko muna. And that is when the last Gentile is born into the kingdom of God. Amen. Yun pala yung hinihintay. Na kapag yun ay yung the last predestinated seed, panganak. Ibig sabihin, hindi literal na kapanganakan. Tama. Spiritual na kapanganakan. Natanggap na niya. Siya pala yung last bahagi. Last na bilang. Then, saka naman yung veil. Yung pagkabulang ng mga Israelita, mga Israels. Ngayon, saka hindi sila talaga. Dito pa rin sa Gentile. Then there's veil lifted from Israel eyes. And they will see, this is the Messiah who will look. Kung titignan mo nga, ganoon talaga priority ng Panginoon. Bago ibabalik yung gospel sa kanila, ikaw muna yung isi-secure. Amen. Before any nuclear, any missile na talagang makakapinsala na pwedeng maapektuhan ka, pabagsakin, pasabugin, isi-secure ka muna ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganoon yung assurance na binigay sa atin. Pattern, kung paano yung Israelita, yung Hudyo dati, nung sila ay nasa loob ng Egypt, na andun, pumasok yung ibang uri ng ang tawag doon, yung mga curse. Diba? May mga nung panyon. Pero sila ay hindi nakaranas ng ganoon. Naandun sila sa isang secure na lugar. Amen. Ganon din ngayon yung plano. Yung plano ng Panginoon na unti-unting paparating. Approaching na magaganap. Hindi man next week, hindi man next month, next year, alam natin. Nakaprograma na yan Hindi na yan mababago. Sabi dito, don't worry, the fig tree is putting forth its buds. That's the last sign. Last sign. Literal. The end sign. The oldest flag in the world flies over Jerusalem. She is a nation of her own now with her own army. Isipin mo yung Israel May kwan nga yan, yung sabay-sabay yung 5 bansa na kinalaban. Yung 6 days na war. Tinalo lahat ng Israel. Kaya ganoon, kung tutusin, hindi man alintana yung gera na kung ano man yung kuman sa kanila. Sa umpisa pa lang kasi, ganoon na sila puro gera, puro labanan, pinasa na sila dyan. Sanay na. Tayo hindi tayo ganoon sa pagka-disenyo. Nakita mo man, spiritual warfare man tayo. Amen. Tayo man yung talagang mga sundalo ng Panginoon na Amen. spiritual. Papabagsakin kahit sinong bishop dyan, Amen. sinong pope, sinong so-called pastor, ng mga may influensya. Sabi nga, if you have or if you get the true revelation of the true spirit within the framework of the true Christian church, si Satan is powerless. Amen. For you. Ganun lang sa pamamagitan ng true revelation. Kapag may true revelation ka, and yung bride lang ang may true revelation yan, perfect revelation, perfect faith, Satan is powerless before you. Walang kapangyarihan.
So kung walang kapangyarihan, kaya kang ihamon sa Satan? No. Hindi ka kayang ihamon sa Amen. Satan. Ganito, she was blinded for a little season, but she is coming together again. God promised it. The end of the Gentiles, they are looking for Messiah. Parating connected to each other. Before magkaroon ng returning ng gospel to their sa Jewish na babalikan ng ating Panginoon, ending muna ng Gentile dispensation. Kaya hindi po pwedeng i-shortcut natin yung programa na wala na tayong hinihintay, marami pa tayong hinihintay. Amen. At lahat yan, kahit ayaw mong i-chronological o pasunod-sunod ng literal, may ganoon pa lang ang programa ng Panginoon. Hindi po pwede na alam natin na God is a God of order, Diyos ng kaayusan. Hindi po pwedeng yung programa ng Panginoon, yung mga eventually na magaganap, especially yung mga future events, na yung dapat first resurrection muna, sasabihin mo wala ng resurrection, tapos na yung rapture, o di, yun yung pandaraya ni Satan. At yung akala ng iba naman na wala sa message, being a born again dahil naging part ka, no? Na minsan naging part ka ng isang mga denomination, born again ka na, it doesn't matter kung ano kung buwan ka. Ang totoong pagiging born again ay yung talagang maunawaan mo yung mensahe sa iyong kapanahon. Amen. Yun yung magbibigay sa iyo ng born again dahil yun yung experience mo. Na you are from death unto life. Baliktad dati, parang patay ka. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon ka ng walang hanggang buhay. Amen. Hindi lang basta-basta buhay, hindi walang hanggang buhay. Amen. Eternal life begins at dito sa kalagayan natin. So lahat ng may potential, patungo. Yung potential natin, the earnest of our resurrection, wala din po pwedeng humarang nun. Hindi po pwedeng harangan yung may eternal. Dahil patungo ka talaga doon. Silyado eh. May destination yun. Na hanggang hindi nakakarating sa tamang destinasyon, hindi po pwedeng huminto. Amen. So until God is finished with the Gentiles, Israel was blinded. They went off into sin, into transgression against God, because God blinded their eyes, that we might be grafted in. Kaya sa mga parating ang priority pa rin, Gentile pa rin. Right. Isipin mo, until God is finished with the Gentile, hanggang hindi natatapos kahit ilang gera ang nations, rise against nations, parating nakukontrol yan. Nakukontrol at nakukontrol, hindi pa po pwedeng mag-third view nang wala pa sa panahon. So, ano pala yung pinakang huling tanda, yung pag-alis ng bride? Kapag inalis na yung bride dito, saka na yan mangyayari. Ibubuhos na yan ng Panginoon. Ngayon, grabe yung parang kuha na sila eh. Exaggerated. Iniisip nila, kuha na kami, handang-handa na kami. Marami na kami mga naipong kakaibang mga pandigmang sandata. Pero relax lang. Hindi pa panahon. Kaya sabi nga yung four corners of the earth, holding the four winds, means war and strife. Bakit? Because naandito pa yung tinatawag na hindi pa natatapos yung fullness ng Gentile. Amen. Yung fullness kasi, yung panahon kasi ng Gentile, fullness lang yung sinabi. Hindi gaya ng Israel, yung Hudyo, may specific timetable. 70 weeks are determined. Diba? Talagang nakaprogramang may bilang. Hindi kagaya sa atin. God blinded them purposely for you and I. They cannot see because God blinded them. Hanggang sa ngayon. Kaya huwag mong sabihin na wala ng Israel. Wala ng 100%
44,000. Bakit? Pag sinabi mo wala ng 144,000, wala na talagang babalikan ang Panginoon. Right. Meron pa eh. Una yung bride. Hindi pa tapos. Hindi pa naika-catch you away. Mm. Nako-caught up. Habang hindi pa dumarating yung part ng yun, hindi pa rin yung 144,000 nagkakaroon ng malinaw na panlintang. Amen. Bulag pa rin sila sa katotohanan. Right. Sila yung tipo na ni Benjamin, na totoong kapatid ni Joseph. Na pag sila ay nagharap, grabing kagalakan. Sino ba anya? Ako lang anya yung nireject ninyo. Nagpapakilala ngayon. Ako anya yung ginanito nyo pa. O di ngayon sila ay hahagulhol. Iiyak sila eh. Na hindi pala nila alam. Pero lahat naman yan programa lang ng Panginoon para sa atin. Pasalamat tayo. Sometimes it makes my heart jump. Them poor, miserable people cut off out yonder, not knowing when they are going, and think that God in His mercy, that's why I want to say, blinded their eyes from their own Messiah. Akala nila kasi yung pagliligtas, especially yung walang alam sa message, they are very poor, miserable, no? Alam lang nila gumawa ng kabutihan. Tama naman, wala namang problema sa paggawa ng kabutihan. Pero hindi yan sapat na ikakaligtas mo. Kung maligtas ka man sa paggawa ng kabutihan, kung nagawa mo ng kabutihan, yun right. Right. Pero kung yung kagaya mo lang yung nagawa mo ng kabutihan, Useless. no effect. Right. Wala kasi yung eternal life eh. Right. Dapat ma-meet mo pa rin yung may eternal life at yun yung magawan mo lang kabutihan. Amen. Sabi mo, yung sinasabi na ang makatiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hindi. Kalukuhan. Hindi. Kahit magtiis ka ng magtiis, pag hindi na-meet yung may eternal life, Useless. Wala. wala kang kaligtasan. Kaligtasan. The only Eternal thing na life. magkaroon ka ng kaligtasan kahit kapirasong bahagi, no? Ibig sabihin, ang tinutukoy ko, kahit hindi ka man maging bride, hindi ka tumanggap, sa paggawa mo ng kabutihan, pero kung yung nagawan mo ng kabutihan, yung may eternal life, Yun. may eternal life ka na rin. Amen. Parang yung zombie, kinagat ka ng zombie ka na rin. No? Kung halimbawa yung mga ganoon, hindi, pag naging partakers ka, mas mainam. Amen. Diba? Pero yung loved ones mo, kung ano yung play mo sa kanila, same faith that works on you, i-create mo lang yung something. Magiging special kwan yun. Unseen things yun. Sabi nga ni Brother Branham, yung amoya. Diba? Diba yung amoya, yung unseen force na create mo. Nag-work kasi sa iyo, yung paniniwala mo. Kaya hindi mo kailangan argumentuhin. Hindi mo kailangan awayin o problemahin sila. Bahala na ang Panginoon sa kanila. Lord, Amen. sa akin sila. Amen. Pag sinabi mo sa akin sila, sabi ng bridegroom mo, it's all yours. Amen. Tapos na. Parang si Juan. Sa paanong paraan, Diyos yung bahala. Kasi sinabi na diniklero ng Panginoon, whom you ever love and they have ever loved you. Will be there. God Amen. has given unto you. Matinding po kasi sinabi ng prophet. Ibinigay niya sa iyo ng Panginoon. Amen. Silbul na. So, 5:23. Taba din ang iba. Dito na lang tayo na last ko. The last Gentile bride we brought in for the bride to blindness come to Israel for the purpose. And so, madaling sabi, cross darkness ngayon, yung naganap yung matinding kadiliman sa Gentile, yung bubulag ngayon, kung ano yung bumulag sa Hudyo, ganun din yung bumulag sa Gentile. Amen. Same message mga kapatid na nireject ng Hudyo napunta sa Gentile, same message din
ang ire-reject ng Gentile Tama. para makabalik yung message ng iyon patungo sa Hudyo. Amen. At walang ibang message na nire-reject sa kapanahonan natin yung living word. Tama. Wala na kasing iba eh. Yung doktrina, hindi na tayo nag-share ng doktrina. Alam natin pag sinabi natin na doktrina, babalik ka ngayon sa una, ganito, ganun. Pero tayo, sa paraan pa lang, pagtanggap pa lang sa iyo, makikita na kung paano i-accept. Sabi, the way you treat the atonement. Atonement. Amen. Sino yung atonement? Amen. Walang iba sa panahon natin. Tayo. Amen. God bless you. Maraming salamat sa Martin sa mensaheng pinangaral mo sa mga oras na ito. Naway maunawaan ng bawat sa, lalo-lalo na yung mga nakapakinig, naka-focus din sa Facebook, amen, live streaming, hallelujah. Amen. At I'm hoping na bless din yung tagapakinig natin. Amen. The work, tama yung sinabi natin kapatid si Brother Rockville na ang last sign walang iba ang bride na tayo makainig yung pinaka-huli Right. na tanging pag-agaw, yung rapture na lang naantay natin, di ba? Na yun ang pinaniniwalaan natin na darating talaga yun anytime, anywhere. Amen. Man tayo, kung sa panahon natin nagtatanim tayo, tanim lang tayo. Basta darating yung pag-agaw. Kung nagtatrabaho tayo, anong ginagawa natin sa buhay, patuloy lang tayo sa ating ginagawa. Basta alam natin mga kapatid, the bride is making herself ready. Naka-ready tayo mga kapatid eh. Kahit saan man dako tayo pumunta, pag-rapture talaga, pag-agaw. Kaya nga, sa mga oras na ito ay ginagampanan lang natin yung ating tungkulin sa ating Panginoon na patuloy tayo sa pangangaral, sa pag-share ng salita ng ating Panginoon, yung mensahe sa uling kapanahonan na tayo yung inaasahan lang nila mga kapatid na kung wala tayo ay kawawa naman sila, hindi nila maunawaan yung program ng ating Panginoon. So, tayo naman ay ginagampanan natin by the grace of God, Diyos lang nakakaalam kung sino pa yung pinakauling din ano. Hindi natin alam eh. Basta patuloy lang tayo po lang tayo ng Diyos. Yung Romans 11:25, tama kapatid, sinulag sa spiritual aspeto yung mga Hudyo. Dahil para tayo ay makakita sa spiritual aspeto, magkaroon tayo ng malinaw din ang pagpanawa sa salita ng ating Panginoon na itong mensahe pala makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, patuloy lang tayo mga kapatid na hanggang narito pa yung biyaya ng ating Panginoon. Walang mayawak ng biyaya, yung nobya ni Kristo. Amen. And the very epistles of God in the last days na di tayo mga kapatid natatakot anuman yung mangyari, nakaganapan, nangyari sa ibabaw ng mundo, yung gera. Minsan sabi ko ayoko na magparasalita. Pasalita ako ng gera kang sa kagira talaga. Dahil darating ano. Right. Ang Diyos lang nakakaroon lahat ng programa. Kung gusto ng Diyos mag-gera, gigera talaga yan. Nais ng ating Panginoong hinto, ihinto talaga yan. Siya may control ng lahat. Kaya nga sa mga oras na ito ay tayo nag-enjoy na lang. Magre-relax tayo. Rest. Diba? Papahinga na tayo. Kaya hindi tayo yung pahinga na papajim-pajim, di katulad ko. Spiritually, we are resting already. Amen. Yun ang re-relax natin. Hindi katulad ng iba, nagre-relax talaga sa ibang kalagayan ng pagre-relax tayo. Iba rin ang pinagre-relax natin. So, we are so glad and happy na
naway maunawa natin pinsan ni si Adrian sa salita nating Panginoon na alam ko ang Diyos lang nakakaalam na naway gamitin din siya sa ng ating Panginoon sa kanyang lugar, sa tuwi na sabi ko kung magkaroon ng pagkakataon, biyaya ng Diyos. Kaya kung ano ang plano ng Diyos, siya ang masunod. Hindi yung kalooban natin, di ba? Kung ano ang kalooban ng Diyos, go lang tayo. Tuparin lang natin yung ating post of duty sa ating Panginoon. So, sa oras na ito, God bless. Maraming salamat. At dito tayo nagtatapos. Ito yung first anniversary natin. Amen. Ginawa lang namin ng ating asawa, Sister Melda, yung simple lang. Hindi ko na kami nag-invite kung kani-kanino sa ilang kapatid natin sa kanilang palataya. Sabi ko, next time na lang. Amen. Sabi ni Sister Ivy, next time na lang anyang mama papa kasi medyo may gastos pa tayo. Matapos lang itong house church natin, yung church building ginagawa natin. Simple lang, maliit lang siya. Pero magiging maayos yung bahay sambahan natin doon. So, we are so blessed and thankful to the Lord God Jesus Christ na pinoprovide niya yung lahat ng ating pangailangan. So, let us all stand and let us pray. Closing prayer tayo. Dakilang Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa muli, maraming salamat po sa iyong salita na bahagi ng ating kapatid na Pastor Norvin, Panginoon. Naway, Panginoon, mas lalo pang mag-enjoy kami lahat na yung mga lingkod, yung nobya, na alam po namin, Panginoon, kaya mangyayari ang iyong nakasulat. Matutupad ang iyong mga nakasulat, Panginoon. It is already fulfilled, Lord God, na ang pag-agaw, Lord, ay spiritually speaking, kami po ay spiritually raptured na Panginoon. But still, we are waiting na naturally speaking, Lord, na sasalubungin mo kami sa iyo sa alapaan. Maraming salamat, Panginoon. At sa mga oras na ito ay ikaw palagi ang manguna, magabay sa bawat sa amin. Ikaw rin, Panginoon, ang manguna na patuloy ingatan ng ating kapatid na si Pastor Nopil at kanyang buong pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Lord, sa kanyang pag-uwi, sa kanyang daraanan, nawawag mo lang, ngayon sila sa aksidente, Lord God. Ikaw po, Panginoon, talagang yung buhay sila. Huwag po silang kabayan, Panginoon. Ganun din po ang ating mahal sa buhay, Panginoon. Patuloy niyo po kaming ingatan, gabayan din, Lord. Supply all our needs, Lord. Na ikaw po ang the great provider. Sa iyo lang kami umaasa, Panginoon. Hindi kami umaasa kanino naman, kundi alam ko po na gumagamit ka ng tao, ng instrumento para ibigay ang aming mga pangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong papuri at pasalamat sa dakilang pangalan ng Kristo, namin Diyos at ng pagkita. Ang lahat ay masabi ng amin. Pagpakan natin ang ating gawain at